Ayan, so, yes. Ayan, alam ko excited na tayo sa word, pero ayan, Pastor Jaden sabi na ready my testimony. So, ayan, sana po makinig po kayo ng magandang araw, hapon po sa inyong lahat. Ayan, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung isang napakahalagang karanasan ko recently na talagang nagturo sa akin kung ano yung mas mahalaga sa buhay. No, at yun po yung maglingkod sa Panginoon, higit sa kahit anong tagumpay dito sa mundo. No, by the way, magpapakilala po pala muna ako. No, I am Mariel Siladanyo po, no, one of the primary leaders po nila Pastora Ann, sa leader of the Forge Legacies Tribe. And I am currently po a fourth year graduating student from Cavite State University, Cavite City Campus, under the program of Bachelor of Science in Business Management, major in Marketing Management. And last July 15 po, lumabas po yung result ng mga candidate for Latin Honors. And by God's grace, kasama po ako dun sa listahan. And yes, I was grateful po. Pero to be honest, I was also broken. Because this is not what other people is expecting, especially yung mga friends ko, yung mga classmates ko, yung mga professors ko. And hindi din po ito yung in-expect ko actually. Bakit po? Kasi po, yung lumabas na result ay cum laude lang po ako. Kahit yung GPA ko ay pasok sa range ng magna cum laude. At yung dahilan po, meron pong isang subject na hindi naman po dapat siya kasama sa computation, pero na-evaluate pa rin siya. At yun po yung dahilan kung bakit hindi ako umabot sa Magna. And the worst pa po dun is, actually yung subject na yon is not my major subject. And yung instructor pa po namin doon, I never ko po siya na-meet once sa buong journey ko sa college. So basically, yung grade na binigay sa akin is parang hinulaan lang that time. So I was devastated. For almost a week, after the result was out, iyak lang po ako ng iyak. Every time that I was alone, nagkaka-breakdown po ako. At doon ako inatake ng kaaway. He started whispering lies that I am not good enough, that na-failure ako, and the enemy is telling me, you can be so much more kung hindi ka sana nag-serve sa church at nag-focus ka na lang sana sa studies mo. And yes, the enemy made me question God. Dinaya ako ng kaaway telling me and quoting my personal life verse. Kasi life verse ko pa is Matthew 6:33. Sabi ng kaaway, alam niyo po ba yung Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sabi ng kaaway sa akin, oh, ano ngayon? Di ba sabi ng Lord mo, seek first His kingdom and all will be added. Sinik mo naman siya. Lamang pa nga oras mo lagi sa church at pagsiserve kesa sa pag-aaral mo eh. And alam po yan ng mga tao dito sa church. Sinasabi sa akin ng enemy, you can be so much more sana kung hindi mo siya inuna. And with that po, nagkaroon po ako ng battle emotionally, mentally, spiritually, and even physically. Kaka-breakdown ko. Sobrang sakit ng ulo ko, kakaiyak, laging mugto yung mata ko. Ang naging reason pa yon para hindi ako maka-attend ng mga gawain this week. Kaya for those na nagchat-chat din sa akin itong nakaraang week, I appreciate you po. No? I haven't attended yung Salt and Light. I haven't attended yung primary meeting nung nakaraang Friday kasi ayokong makita ng mga tao, lalo yung mga people ko, yung sitwasyon ko, that I am not in my best faith recently. I believe in the lie of the enemy that more is better. But actually, it's not the truth. All throughout this week, the Lord has taught me so much lesson. That in the middle of that pain, the Lord began to speak through my devotions and through the life of my spiritual family. And kanina sa life po nila, Pastor, the Lord is telling me, Nak, hindi ba ito yung pinag-pray mo? Sabi mo nga lang nun, kahit Latin honor, okay ka na eh.
Bakit ngayon parang hindi sapat? And he reminded me that I am not what my achievements say I am. That my worth is not in an award, but in who I serve. And that he saw every time I choose ministry over rest, every time that I choose service over comfort, and every time that I choose souls over recognition. Sabi nga po nila pastor sa akin, it doesn't matter what you achieve in this world, but what really matters is that you stay faithful to God and you choose to serve Him. That God sees every sacrifices that I made na imbis na nag-aaral lang ako in this season, I choose to serve Him. I choose to win souls and make disciples. I choose to work, to provide for the ministry. I choose to seek Him first. And that is the cost of being a disciple. At totoo po, minsan dinadaya tayo ng mundo, pinapaniwala tayo that more is better, na dapat mas mataas, dapat mas kilala, dapat mas marami. Pero sa Diyos, faithfulness is better. And I learned that hindi ako kulang kasi nasa akin ang Panginoon. Hindi ako failure kasi I said yes to His calling. At hindi nasayang yung effort ko kasi may mga buhay na nabago dahil pinili kong maglingkod. And yan yung nire-remind sa akin ni Pastor Jay kanina. Sabi niya, look at the life of your disciples na ikaw yung ginamit ng Panginoon, bakit hanggang ngayon nandyan sila? Sabi nga nila, Pastor, kanina, kung sa world cum laude ka, pero ang grade mo sa Lord, you are more than just a cum laude because of everything that you've done for Him. And that's what really matters. Kaya yung mga rewards sa world, pinarealize sa akin ng Lord na bonus na lang yan. Kasi yung pinakamahalaga ay yung reward na meron ka sa Panginoon. Yung reward na merong mga nabagong buhay dahil nandyan ka at patuloy kang naglilingkod sa Panginoon. And the reward in heaven far outweighs the praises of man in this world. At ngayon, I can truly say that I am content. There is peace in my heart knowing that I am fulfilling the purpose that the Lord has given to me. And because I have Jesus, then I have enough, and I am enough. Kaya po, I want to challenge everyone who's hearing this testimony na gusto ko po kayong i-challenge na huwag po kayong papalin lang sa mundo, no? The applause of this world is temporary, pero ang reward ng Panginoon ay eternal. Kaya po unahin natin siya. Seek Him first. Kahit mahirap, even if it means that you need to sacrifice yourself. Pero lagi nating iisipin, darating yung araw na yung tanong niya ay hindi, anong na-achieve mo sa mundo? Anong meron ka? Kundi ang tanong ng Panginoon, naglingkod ka ba sa akin at nanatili ka bang tapat? So let's choose to seek Him first, not because of what we will get, but because He is more than enough. At dahil enough din, sabi nga natin, and kanina pa nire-remind ni Pastor J, and maririnig natin ngayon, word ng Lord, because I have Jesus, I have enough, and we are more than enough. Maraming salamat po sa bawat isa, at maraming salamat po sa Panginoon. Ayan. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Grabe. Wow. What a great and wonderful testimony ng atin pong kapatid. Tama po ba? Grabe, no? Alam niyo, sabi ko nga sa kanya, ina-encourage ko siya, anak, wala yun sa position. Wala yun doon sa achievements. Sabi ko sa kanya, si pastor nun, ano lang ako, kutap-tap. Pero sabi ko, ikaw cum laude. Ako yung leader mo. Okay ba yun? Dahil kay Kristo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon para kay Jesus talaga yun. Right? And He is more than enough. And we are more than enough. No, magandang araw po sa inyo. At ngayon po, we are now on the part 2 ng ating message series na Heart Check. Last time, we talk about po yung lie
no, that yung enemy nilalagay po sa atin, just like yung binabahagi ng kapatid, meron siyang lie na nakita niya na para bang ang enemy na para bang you deserve something more. Kaya nagkaroon siya ng parang breakdown, no, nung July 15, sinishare niya nung na-receive niya yung kanyang yung award, no, yung result ng kanila pong yung tabulation ng grades nila. And nakita natin merong daya na nabibigay sa atin. It brings sadness, it brings depression. And gayong cum laude naman, yung iba nangarap na po, di ba? Okay lang, yung kahit makatapos lang mag-aral, di ba? Okay na. But dito, cum laude, hindi lang nakuha yung magna. But the enemy will try to make us think less of ourselves. Lalo kung kinumpara mo yung sarili mo sa iba, no, sana kung hindi na lang ako nag-focus sa ministry, kung hindi na lang ako nagbigay ng time para sa Lord, ano kaya yung nangyari pa? Parang there's something more pag nagbawas tayo para sa Panginoon. No? And that's the lie of the enemy. And last time po, we talk about, no, yung heart check natin, that yung lie po na palagi nating sinasabi sa sarili natin that we are okay, that we are good, di ba? Kamusta ka? Ayos lang. Pero totoo, deep inside, meron tayong problema, and we tend to think and rationalize na wala tayong problema, na ang may problema yung mga nasa paligid natin, which try to justify, no? At minsan po, we try to believe na wala na lang tayong problema at sila talaga ang problema at hindi tayo. Kaya nagkakaroon talaga ng problema kasi hindi tayo umaamin. Kaya sabi sa tabi mo, aminin. Even yung kasalanan po, hindi tayo mapatawad ng Panginoon pag hindi tayo umamin. Kaya nga sabi niya, confess your sin. Tama po ba? Because He is faithful and just to forgive us. And confess to each other. Kaya mahalaga may cell group tayo. Kasi yan yung community natin, hinihinga natin, no? Ino-open natin. We make ourselves vulnerable. Like si Mariel kanina, she made herself vulnerable sa amin bilang leader. No, bago siya tumayo rito, talagang alam niyo yun, parang nakita niya, hindi nga siya testimony eh. Pero yun, cum laude na, hindi niya pa nakitang testimony siya. But when we encourage her, we talk to her, kanina po kausap namin siya, and ngayon po she had that courage. Oh, ang ganda pala ng kwento ko. Ang ganda palang challenge nito, di ba? Sinurito na challenge ka. Pwede pala yun. Cum laude ka, tas leader ka pa. Nagwo-work pa siya. Pwede pala yun. Sabi mo, pwede pala yun. Salamat po sa inyong pagsunod. Ayan. But the lie of the enemy is, sinasabi niya po sa atin, okay lang tayo, and we tend to rationalize things, justify ourselves na wala tayong problema, but well, in fact, mayroon po talaga. At ngayon po, itong tatalakayin natin ngayon, pwedeng ito ay isang very impactful. Kung katulad sa kanya, kanina, she heard this message. Kaya she had that courage. Hindi pala, ang ganda pala ng sitwasyon ko, ang ganda pala ng lagay ko. Why? Because she heard this message kanina umaga, and I pray, marinig din natin to at makita natin ang ganda ng mensahe to. Or pwede, itong message din na to, pwedeng parang palisin mo lang, hindi para sa akin yan, hindi ko kailangan yan. Pwedeng ganun yung gawin natin. But I pray that we receive this word personal so that maayos tayo ng Panginoon, so that our heart will be right before God. Ito yung lie kasi na nilalagay ng enemy. The second lie. Ano yun? Binanggit ni Mariel kanina. The lie that more is always better. Ito yung lie na nilalagay ng enemy. That more is always better. Na parang mas marami ay palaging okay. At ito yung daya na nilagay ng kaaway. Hindi lang to ngayon, nagsimula na to sa Garden of Eden. Nung si Adan at si Eva, hubad sila, wala silang problema, they have everything, they have the fullness of the love of God, they have everything to eat, pera lang sa isa. Pero yun, meron ka na ng lahat, wag lang yung isa. But the enemy, yun yung gagamitin niya. Ano sabihin niya? Totoo ba? Doon lang nagsimula yun. Ano yung sabihin? Pinapamukha ng enemy na merong kulang sa'yo at pag nakuha mo yun, you will be satisfied and you will be happy. Sa gayong, ang totoo, hindi.
yun ngang bagay na yun ang naging dahilan kaya bumagsak ang tao. And up to now, ito ang ginagamit ng kaaway para tayo ay magkaroon ng problema. For us to be lonely kahit na kumpleto ka naman. For us to feel na kahit cum laude ka, feel mo kulang-kulang ka pa rin. You still feel depressed. You still feel anxious. Why? Because that's the lie of the enemy. That more is better. At narinig natin to palagi, parang sirang plaka to, paulit-ulit sa atin, na parang gusto ko ng mas maraming pera, dahil pag mas marami kang pera, yan na yung masolve na yung problema mo. Dapat mas marami akong laruan, no? Yung mga bata, mas marami akong sapatos, mas marami akong bag, mas marami akong relo, mas marami akong, kung mga kalalakihan, mas marami akong muscle dapat. Di ba? Tapos yung iba may buhok naman, pero gusto pang magkaroon ng mas maraming buhok. Ano yung sabihin? May bigote, may balbas pa, may buhok pa sa dibdib, di ba? No, biro mo yun, no? May buhok pa dapat sa likod. Okay. Di ba? Kailangan pa ng mga ganung bagay, kaya andyan si Shopee at si Lazada, ang daming kung ano-anong binibenta. At dahil doon, dumami tuloy yung gastos na imbes na napunta sana sa mas maganda yung mga bagay. Because the world tells us a lie that more is better. But the question is, ito yung tanong natin, ano kaya kung yung mga bagay na tinatangkilik natin o gusto nating idagdag sa sarili natin, ito yung mga bagay na naglalayo sa atin doon sa buhay na talagang gusto natin. Tama? What if the stuff you have is keeping you from the life that you want? Di ba? Minsan kasi parang sobrang habol sa pera, nagkasakit, sobrang habol sa pera, wala nang oras sa pamilya. Sobrang habol sa mga bagay sa mundo, na-compromise na yung mga bagay na tunay na mahalaga. At kung ating isipin lang, minsan nagpipili tayo na makuha natin yung mga bagay na ito, at minsan nagkakaroon to ng matinding barrier between dun sa kapayapaan na gusto ng Panginoon sa atin. Kaya yung iba nadi-depress, nai-stress, they grow anxious. Bakit? Kasi nga po, wala na yung joy. Bakit? Ang hinahabol natin, yung ibibigay ng Diyos kesa sa Diyos na tunay na nagsasatisfy sa atin. Kaya ngayon, meron tayo, sabi ko nga nakaraan, yung habit of simplicity. Kaya yung title ng topic natin ngayon is The Power of Enough. Heart check, part 2, The Power of Enough. Now, sabihin natin, heart check, The Power of Enough. And bago tayo magtuloy, let's declare this because again, we will be engaging with the Word of God. So let's declare this. Okay po ba yun? And let's declare this by faith bilang isang panalangin. Habang hawak mo yung Bible mo, kung may physical Bible ka, kung hindi man, buksan mo yung Bible app mo. Okay? Yung cellphone na yung smartphone daw na walang Bible, hindi smart. Kasi ang tanging wisdom na pwede nating makuha sa daigdig nito ay galing sa salita ng Diyos. Amen? No, kahit yung kapatid na sabi natin cum laude, dapat magna cum laude, nakita niya kulang pa rin. Not until she encountered the Word of God. Okay po ba mga kapatid? Okay. So kaya, let's get our Bible, physical, or your Bible app. Buksan mo yung Bible app mo ngayon at i-declare natin to. Ready? Andiyan na po ba ngayon? Sige po, banggitin natin to. Ready? On the count of 3, 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Let's have a word of prayer.
Our Heavenly Father, God, we come before you today na meron pong bukas na puso at meron pong espiritu na uhaw. At Lord, nagpapasalamat po kami sa pribilehiyo na kami muling magtipon sa inyong presensya. Dahil sabi ng inyong salita, pag may 2, 3, nagtipon sa inyong pangalan, nandun kayo sa kalagitnaan. And we acknowledge, God, your presence. And Lord, thank you sa regalo po ninyong salita, ang Biblia, na siyang pag-uusapan namin ngayon. At Lord, thank you po sa biyaya po ninyo na binubuhos nyo sa amin araw-araw. At Lord, sa oras po nito, habang hinahayaan po namin na yung inyong salita ay mangusap sa amin ngayon, dalangin ko po, Diyos, na maging malinaw po ito at maging makapangyarihan ang pagpapahayag nyo sa buhay ng bawat isa. Dulutan nyo po yung bawat isa ng pang-unawa. At lalo tigit, Panginoon, di lang pang-unawa, di lang namin maisulat ito, ma-take notes, but Lord, mabago po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, na marinig namin yung mga bagay na gusto niyo pong marinig namin, makita namin yung mga bagay na gusto niyo pong makita po namin. At Lord, I pray na tumugon po kami ng tama, yung pagtugon na nagbibigay ng honor po sa inyo. Lord, dalangin po namin, dalangin ko po, nabigyan niyo po yung bawat isa na puso na magmistulang matabang lupa, na Lord, nire-ready niyo po para tumanggap nung salita ng katotohanan. At sabi nga, only the truth shall set us free. And I pray, Lord, may we all receive that truth, na makita po namin ano yung mga bagay na tunay na mahalaga. Aming Ama, ningi ko po na, Lord, i-consider namin yung challenge nyo ngayon, na aming i-simplify yung buhay po namin. Na bigyan niyo po kami ng tapang din, ng katapatan, na harapin yung mga bagay na maaaring pumipigil po sa amin para makalakad kami doon sa plano at nais nyo. Lord, ipakita niyo po ngayon ano man yung mga bagay na kailangan po naming bitawan na upang, Lord, mayakap po namin yung mga bagay na gusto niyo pong idagdag pa sa aming pong buhay. Hiningi ko po ito, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, aming Hari, Panginoon, tagapagligtas. And all God's people say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Okay. And gusto ko pong simulan itong topic na to, the power of enough. No, lagyan natin ng foundation. Way back in the time of the New Testament, nung time po ni Apostle Paul, nung kasama niya po, nandun po sila sa barko, kasama niya yung mga tripulante, kasama niya rin po yung mga preso nung time na yon. Doon sa chapter 27 po ng Acts, ito po yung time na grabe po, 2 linggo na po silang binabayo ng malakas na hangin. Sila po ay wala pong tigil na, alam niyo yun, inaanod nung hangin doon sa dagat, no po. Nung time po na ito, si Paul ay tumayo sa kabila nung bagyo, medyo pumayapa na, pero in-encourage ni Paul yung mga tao at nag-break siya ng bread. Nagpasalamat siya sa Panginoon, yung panahon na ang akala ng mga tao, katapusan na. Alam niyo po talagang pagka yung panahon na naisip mo yung katapusan na, doon ka na tumitino. Doon ka na nag-iisip ng mga bagay na mahalaga. Paano natin nasabi na nag-isip na sila ng bagay na mahalaga? Kasi nung kumain sila, kung titignan niyo po yung verse, something extraordinary yung nangyari. After na nag-pray si Paul, nag-break siya ng bread, tapos pinamigay niya yon. At sinabi niya, kain tayo. In-encourage niya yung mga tao. Kumain naman sila po. At nung kumain sila, tignan niyo po, sabi nung verse 36, sabi, then they were all encouraged and also took food themselves. Na-encourage sila ni Paul, na-encourage naman sila, kumain sila. At ito, sabi ng verse 38, so when they had eaten enough, they lightened the ship and threw out the wheat into the sea. Teka muna, di ba karagamento nila yon? Di ba mahalaga rin yon? Pero alam niyo po, pag ikaw po ay nandun na sa bingit, nasa konti na lang, yung alam mong ikamamatay mo, pag hindi mo na-let go, mukhang sa tingin ko kaya mo nang i-let go. Alam niyo po, sabi rito, tingnan niyo yung phrase, when they had eaten enough.
And then they lightened the ship and threw out the wheat into the sea. They got rid of what they don't need. Tinanggal po nila yung hindi po nila kailangan. Alam niyo po yung katabi niyo, kung yan lang matututunan niyang tanggalin yung mga bagay na hindi niya kailangan. Alam niyo po, mas bibilis ang daloy ng pagpapala ng Diyos o mas mabilis niyang mapupuntahan yung lugar kung saan siya gusto ng Panginoon makarating. Ganda ng storya nung kapatid kanina kasi may mga bagay siyang nilet go for her. No, parang minanage niya yung time niya, na may time siya sa school, may time siya sa church, may time din siya sa work. Working po siya actually. No, tatlo yung bagay na no, at of course may pamilya rin po siya. Pero alam niyo po, minanage niya yung time niya at may daya talaga yung kaaway. Sabihin niya, sana kung hindi nag-focus ka lang talaga sa aral mo, mas mataas pa yung makuha mo. Pero this question, hanggang saan tatagal yung honor na maaaring nakuha mo sa mundo? Hanggang saan? And it doesn't guarantee you of a great future. Tama po ba? Naalala ko si President Duterte back then. Sabi niya, ako drop out, ako kick out. Ang tao ko ngayon, yung cum laude namin, o yung magna cum laude, yung pinaka-top nila sa klase. It doesn't guarantee. Still there? Then, doon ko rin sinabi yung encouragement ko kay Mai. Ako, sabi ko sa kanya, nung nag-aaral ako, though board passer, pero sabi ko sa kanya, okay lang, kutap-tap, di ba? Kutap-tap. Pero sabi ko, yung mga people that I'm raising up are cum laude. Okay ba yun? Pwede na rin? Because of the Lord. It's all because of the grace of God. Amen? So, ibig sabihin, pwede pala ka na magamit ka ng Panginoon as long as you have that right heart before God. You value what are the things that really matter. Alam niyo po, bakit nila nilighten yung ship? Because less was better. They had enough. Ano yung value ng enough? Nung okay na. No, kasi, alam niyo, yung mas magaang na barko, mas mabilis. Mas malaki yung chance nila na mabuhay sila. Mas malaki yung chance nila na matakasan nila yung bagyo at hindi sila mabayo dun sa mga batuhan. Kailan nila ginawa na pinagaang nila yung barko? When they had enough. Nung kompleto na sila, nung sapat na sila. Ano ba yung enough? Ito kasi iba-iba tayo dito, pero mayroong context sa Bible. Ano ba yung enough? When we say enough, ito yung panahon na na-meet na yung need mo. Hindi yung more than what you need. No? Hindi yung less than what you need. But precisely, nung na-meet na yung need, enough para mag-navigate sila through the storm, at sila'y mag-survive. At di lang mag-survive, kundi mag-thrive. But dito natin makita that less was better. Kaya minsan, paano kaya kung inahayaan nila nandun pa rin yung mga sako ng trigo, di mas mabagal sila, di mas matindi yung na-shipwreck sila, pero hindi na ganun yung hirap na dinaanan nila. Why? Because they learned to let go. They learned that less is better. Sabi sa tayo mo, less is better. And yung, ano pa yung habit of simplicity, it is knowing that you have enough. Alam niyo po, pag sinabing yung habit ng simplicity, ito yung magandang gawin nating habit. Last time, habit of self-examination, na i-check mo yung sarili mo, mayroon ba akong nagagawa? Hindi sila, check mo sarili mo. Kasi minsan, mas madalas yung prayer natin, Lord, baguhin niyo sila, baguhin niyo yung sitwasyon. Pero totoo lang, kung magbago ka lang, magbago lahat. If I change, everything changes. And it happened to me, personally, in my life. No, kaya po, yun yung time na na-addict ako mag-devotion. Bakit? Inayos ni Lord yung relationship namin mag-asawa. Wala pa akong ministry noon, wala pa akong tinatayong anumang posisyon. Ang alam ko lang, umattend, magbasa ng Bible at mag-pray. But nakita ko po, nung time po na yun, I already had enough. No, kaya tingnan natin, ito yung dapat nababanggitin natin. Ano yung ating attitude dapat na itatatag? Every day, ito yung sasabihin natin, I have enough.
Ano sabihin natin? I have enough. Pagising mo sa umaga, ano sabihin mo? Yeah, may problema pa rin, pero ano sabihin mo? I have enough. Kaya alam po, yung problema, yung iba po, hindi masabi to. Bakit? Kasi hindi natin mapaniwalaan. Kasi pagtingin natin sa paligid, kinukumpara natin sarili natin sa kapitbahay, tinitignan mo yung kaklase mo, tinitignan mo yung kasama mo sa church, gara nung damit niya, di ba? Maiksi, yung damit mo mahaba, mga gano'n, no? Okay. Di ba? Parang siya, mas parang, no? O kaya, maaaring tinignan mo siya, ganun yung bewang niya, ikaw yung bewang mo, di ba? No? Yung bewang mo, yung bewang niya, 20, yung ikaw, hita pa lang, 20, mga ganun, di ba? Parang, kino-compare mo sarili mo, parang, yung iba naman, hindi totoo lang, di ba? Parang, nasa pananaw kasi natin yan, yung iba, parang yung mga kapatid nating Korean, pag pumunta ng Philippines, nakakita ng Filipino, grabe, sabi ko sa inyo, yung sawa na siguro sila sa singkit, pag nakakita sila ng mata, bulaga, tas kulot buhok, tas sawa na rin sila sa maputi, yung gusto nila yung kulay natin, lalo yung medyo dark pa, grabe, nagwawala yung mga Korean nung pumunta yung mga kapatid natin sa Korea, yung worship team natin dati, no? Pero mo sa atin, di ba, pag ganun yung dating, sa atin gusto natin maputi, gusto natin singkit, di ba? Di ba, kaya idol naman natin yung mga Korean, right? Baligtad kasi, di ba? Kasi we think that we are not enough. Why? Kasi nandun sa pananaw natin yan, pero I pray ngayon, makuha natin. Minsan kasi, tingin natin, kung meron lang ako nung meron siya, I'll be better. Kung yun lang yung tatay ko, kaya nagkakaroon tayo ng problema sa tingin natin sa tao. Gayong magagaling naman yung nilagay na tatay at nanay ng Lord sa atin, ng mga leader natin. Minsan, kung yun lang ang leader ko, di ba? Kung yun lang yung pastor ko, kung yun lang yung tatay ko, kung yun lang yung nanay ko, kung doon lang ako pinanganak sa pamilyang yun. Hindi eh. We don't see that we are enough. Bagkus, totoo lang, we are more than enough. Kaya po kapatid, if I have enough, ang ganda dapat ang prayer natin. I pray, ipag-pray natin to every day. Na ano? Ito yung dalawang prayer na dapat natin ipag-pray. God, give me less of what doesn't matter. And secondly, God, give me more of what does matter. Kasi baka mamaya nagpipray tayo ng mga bagay, hindi naman talaga mahalaga. Actually, kanina nag-uusap kami ni Maye, tinestify niya naman. Alam niyo po, nakita niya, oo nga no, parang hanggang saan nga yung kung nag-cum laude o summa cum laude pa siya, magna cum laude, hanggang saan. Pero yung impact ng life niya, doon sa bawat tao na nabago yung buhay, sa pamamagitan. Diyan ba yung mga disciples ni Maye? Pwede ba mag-ingay kayo dyan? Ayun, pwede ba mag-ingay? Ayun, palakpak naman kayo sa Lord, di ba? Ayan, grabe, no? Ayan, uy! Pwede ba mag-ingay naman kayo? Pumalakpak kayo sa Lord, di ba? Ayan, grabe, grateful kayo sa leader nyo, ha? Ayan, okay. So, biruin nyo yung leader nyo, hindi nyo alam. May sacrifice talaga yung pagsunod sa Panginoon. That's the cost of being a disciple. May mga bagay kang iwan. Pero it doesn't guarantee naman na wala nang magandang future si Maye. Dahil lang hindi na siya magna cum laude at cum laude na lang siya. Hindi po na lang, grabe sabi ko sa inyo, yung iba nagde-desire lang kahit makapasa. Ito cum laude na, di ba? Tama ba? But I pray na itong bagay na to, ipag-pray po natin. Lord, give me less of what doesn't matter and more of what does matter. At daanan po natin ito, daanan natin yung unang bahagi, Lord, give me less of what doesn't matter. Actually, ito po ay prayer ni Jesus Christ. Ano po yung prayer ni Jesus Christ? Sabi ni Jesus in Matthew chapter 6, and we all know this, ito yung pinagpipray niya, saan tayo mag-iipon? Ang sabi ni Jesus, don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroy them.
and where thieves break in and steal. Sabi, huwag tayo mag-ipon sa lupa kasi may naninirang tanga at kalawang at may magnanakaw. Verse 20, bagkus, store your treasure in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. In verse 21, tingnan niyo po, wherever your treasure is, there the desire of your heart will also be. Kung nasan daw yung desire natin, andun daw yung puso natin. Kaya kung gusto pala natin, at tulad ng binanggit ko nga nung mga nakaraan pa, we've been tackling about habits. No? If you want to change your life, you need to change your habits. And it's difficult to change your habits if you have not allowed God to change your heart. Kaya for you to change your habits, you need to allow God to change your heart. Tama? You need to allow God to change your identity, the person within. And we need to allow God. Sinasabi ni Lord dito, talagang very explicit ang Lord. Don't store up. Utos to. Don't store up. Don't accumulate wealth. Don't hoard. Huwag tayong mag-imbak. Huwag tayong mag-ipon dito sa lupa. Paano natin titignan to sa world natin ngayon, sa panahon natin, sa kultura natin? Maring, huwag tayong masyadong mag-design ng maraming laman yung bank account natin. Na para bang sinasabi natin, yung security natin nasa pera. Maring sabihin natin, talagang matalino ko kasi nagsisave ako. Ang dami kong nasave. Para bang ang pagtitiwala natin, yung future natin nakasalalay dun sa mga digits na nakalagay dun sa bank account natin, hindi dun sa source nung meron tayo. Are you still there? Hindi dun sa provider. Maring, alam mo yun, parang maragi tayo naghahanap ng magarang damit, di ba? Bakit? Maring, gusto natin ng mga damit, lalo yung gusto natin, yung mga branded. Kasi baka, meron kasi tayong tinatakpan doon sa loob natin na merong kakulangan. Kaya gusto natin, appreciate tayo ng mga tao. Gusto natin, pag nag-post tayo ng OOTD natin, di ba? Tapos magpipicture ka pa doon sa mukha mo na walang, yung pinakamagandang mukha mo. Hindi doon sa kabila, kasi yung kabila may peklat eh. Doon ka magpipicture sa maganda, para so that yung makikita ng mga tao, yung maganda. Yung palaging good side. No? Ang ganda nung kuha mo, woke up like this. Di ba? OOTD. No? On the way to church. Di ba? Grabe. Ganda ng damit. Hanggang sapatos, kita. Di ba? No? Grabe. Parang gusto natin appreciation kasi makaring merong problema dun sa loob natin. Pero ang problema, hindi natin na-address yung tunay na problema. There is something wrong within us, pero gusto nating takpan ng mga signature na damit, magarang Jordan shoes, di ba? Tapos yung iba naman po, maaring ang ganda, parang nakita mo yung ang ganda ng bahay, ang ganda ng kitchen, di ba? Kasi ganun, lalo mga girls, di ba? Gusto ganda ng kitchen para pag nagluto siya, lalo magvo-vlog siya, dapat maganda, di ba? No, malamang hindi mo gusto yung mga kahoy-kahoy lang na diihip, di ba? Gusto mo yung maganda yung stove mo. But ang problema kasi, kamusta yung relationship niyo mag-asawa? Ang ganda nga ng kitchen niyo, pero hindi maayos yung relationship sa loob ng pamilya. Kaya alam niyo po, so if we want less of what doesn't matter, ano ba yung dapat nating gawin? Alam niyo po, may sinasabi sa Hebrews. Di ba? Ano sabi ng Hebrews? Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1 to 2, let us strip off every weight that slows us down. Yung nagpapabagal sa atin. Ano sabi? Tanggalin, strip off. And verse 2, we do this by keeping our eyes on Jesus. Sino raw focus natin? Si Jesus. Masunod ang kalooban ng ating Panginoon. Ibig sabihin po rito, sabi niya, strip off everything you don't need. Everything that slows you down. Yung iba po rito, sana cell leader na.
Yung iba po sana rito, hindi lang 12 ang meron ka. May 144 ka na. Yung iba rito, sana may 1728 ka na. If you just learn to strip off everything that slows you down. Yung mga kabataan ngayon, anong problema ng kabataan? Love life. Pag walang love life, wala ka ng kabuluhan? Medyo umingay sa loob. Di ba? Pag wala bang nangangamusta sa'yo na, kumain ka na. Ano ulam mo? Nasa house ka na. Di ba? Sabi ron, strip off. Kapatid, think about this. Think about this. Tingnan nyo yung pupunta, di ba yung iba may mga, may mga walk-in closet. Hindi ko natatanong kung sino meron dito. Or minsan, di ba, cabinet. Buksan mo yung cabinet mo, di ba? Tapos, okay, yung drawer mo. Tapos, ano gagawin mo? Sa cabinet, titigan mo, di ba, yung mga nakahanger? Tapos, wala akong masuot? Ha? Paano nangyari wala akong masuot? Sa dami nung wala akong masuot? Kasi bakit? We want more. Because more is the lie better. Alam mo yun, yung uupa ka pa, yung iba po, sobrang dami ng gamit. Lagay sa kisame. Yung iba, social, attic. Di ba? Yung iba, may mga storage room pa. Di ba? May mga ganun pa, may mga storage room pa, may extra pa sila, yung garahe nila, punong-puno na, andun na lahat nakatambak, tas gumawa pa sila ng mga patungan doon sa ibabaw. Di ba? Bakit? Kasi sobrang dami na ng mga bagay na to. Kapatid, imagine mo parang tumatakbo ka ng marathon, tapos yung bag mo punong-puno ng bricks. Parang ganun yung itsura nun eh. No? Tatakbo ka ba sa marathon na yung bag mo, backpack mo, puro bricks? Puro mga hollow block? Hindi, di ba? Kasi magpapabagal yun sa'yo. And you know what? Similar with our spiritual life. Yung mga bagay that we hoard, it slows us down. Yung iba naman hindi gamit. Yung iba po schedule. Yung sobrang dami ng to-do list niya, wala na siyang time para mag-serve sa Lord. Biruin mo yung Diyos na nagbigay, gumawa ng oras at bumuhay sa'yo, wala kang oras para sa Kanya? Come to think of it, di ba? No, baka, alam niyo yun, sana meron tayong to don't list. No? To don't do list. Di ba? Na ikat mo para magawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin. Ito yung tanong ko sa inyo, are you spending so much sa social media? Nag-binge watch ka, di ba? Hindi naman po masama yan, di ba? Pero kung yan ay nagiging bigat para hindi ka makagawa ng mga bagay na gusto ng Panginoon, gawin mo. Maybe these are the things na kailangan mong tanggalin. Are still? Still here? Kapatid, yung cellphone, sabi nila, smartphone. Pero para saan ba talaga yung cellphone? Di ba pang communicate? Communicate? Tama? Pero alam niyo po, sabi nga nila, this is the generation that is connectedly disconnected. Why? Because tignan nyo, dahil sa sobrang dami ng mga apps sa cellphone, sabi smartphone, na dapat ang dahilan lang mag-communicate sa mga mahal mo sa buhay, pero anong ginagawa pag pagkain? Pag nasa table? Minsan seryoso yung usapan, seryosong usapan, tumatawa yung isa. O may natawa dito, parang ikaw yung pinag-uusapan. Okay? Sabi sa katabi mo, hindi ikaw yon, yung katabi mo. Tama ba? Are you still there? This is the most disconnected generation according to the studies. Why? Because the smartphone, because of that, lots of apps. Maybe baka tayo rin, ang dami nating nilagay na apps sa atin. Dahil sa dami nung nilagay natin, it distracts us
doon sa mga bagay na tunay na mahalaga tulad ng pamilya mo, ng time mo sa Diyos, nung time mo na gawin yung mga bagay na dapat mong ginagawa, and that is to live your purpose. Sabi ko nga doon sa mga kabataan, baka naman yung nanay at tatay mo na nagbigay ng cellphone mo sa'yo, hindi mo man lang na-chat. Hindi mo man lang natawagan. Mga kabataan, dito ba kayo? Bawiin na lang yan. Kung ako yung magulang, bawiin na lang yan. Di ba? Tapos pag tinawagan mo, ay, hindi ko po nasagot. Busy. Grabe, no? Pero pag yung mga friend mo, grabe, kinikilig ka. Di ba? Guys, practical. Pero ito po, practical tong sasabihin ko sa inyo, pero nakakatawa for some. Kung tignan mo yung mga gamit mo, lahat, tignan mo yung dami ng gamit mo, tinabi mo, kung meron ka doon na hindi mo na ginagamit ng mga 1 taon, ipamigay mo na, i-donate mo na, parang awa. Yung iba sa inyo, sama ng tingin sa akin, parang gumawa ako ng krimen. Pastor, huwag mong pakialaman yung mga gamit ko, Pastor. Guys, if these things are slowing you down, katulad dun sa Acts 27, maybe these are the things that you need to throw out, you need to let go. Maybe itong mga bagay na ito yung makakatulong pa, maybe someone is in need of that thing. Sana naitulong mo pa sa kanya. Nakapag-connect ka pa ngayon, nakatulong ka pa. Ito pa yung naging connection mo, na-invite mo siya sa church. Na-disciple mo pa siya, natulungan mo siyang lumapit sa Panginoon na tulay na kailangan niya. Amen? Ang papakilala mo, hindi ikaw na nagbigay sa kanya, kundi siya na nagbigay sa iyo ng bagay na to na binigay mo sa kanya. Still there? Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Kapatid, no? Kaya po, ito yung prayer natin, Lord, give me less of what doesn't matter. And secondly, ano yun? God, give me more of what does matter. Ito yung second part ng prayer natin, na Lord, give me more of what does matter. Ito po yung prayer, hindi po prayer, but wisdom from, wise advice from the wisest king, King Solomon, written in Ecclesiastes. Ano po sabi ni King Solomon? No? Ano po sabi ni King Solomon? Ecclesiastes 4:6. Sige po, basahin natin. Ready? 1, 2, 3. Go. Better one handful with tranquility than 2 handfuls with toil, chasing after the wind. Paano natin illustrate yan? Parang ito po, sino po mahilig dito? Ito po yung Philippine version ng M&M's. No po? So, sino mahilig sa chocolate? Ano sabi ng verse? Better one handful with tranquility, with peace, than 2 handfuls with toil. No? Chasing after the wind. Pag gusto pala natin na puno pareho, kaya lang ang matindi, ang gusto natin, hindi lang ganito, gusto natin ganun. Pati loob, puno, busog pa tayo. Tama, tignan nyo pag mga handaan, di ba? Kaya nga uso, meron daw Sharon. May mga tropang Sharon ba dyan, di ba? Di ba kumain ka na, busog na, nagreklamo pa, walang take out, di ba? So dapat may take out. Pero tingnan niyo po ano sabi ng verse. Better is, ano sabi? Ano sabi ng verse? Better is 1 handful than with tranquility na may peace than 2 with toil. May kasamang toil pala yon, and chasing after the wind. To illustrate, ano ibig sabihin? Maganda raw may isa lang puno. Bakit? Libre yung isang kamay mo. Ano ibig sabihin pag libre yung isang kamay mo? Meron kang lugar, pwede kang yumakap sa mahal mo sa buhay. Meron kang lugar, meron kang isang kamay para tumulong ka, para magbigay sa iba. Meron kang isang kamay, libre,
para ma-encourage mo yung mga nabibigatan, yung mga nahirapan, at isang kamay para magpuri ka sa Diyos. Isang kamay din na ipakita mo yung pagsuko mo sa Panginoon. Isang kamay para magamit para sa Kanya. Gawin yung kalooban ng Diyos. Better one handful with tranquility, with peace, than two na merong toil, merong paghihirap. Hindi po kami sabi niyan, the scripture. Pag sobrang dami na, punong-puno na tayo, ang bigat na dalhin. Wala na tayong lugar para sumamba, wala na tayong lugar para makatulong. Wala na tayong lugar para mahalin yung ating pamilya. Pastor, ano ba talaga yung tunay na mahalaga? Kasi, totoo lang, yan ang gusto nating malaman. Pastor, ano ba yung tunay na mahalaga? Alam niyo po, ako po natutunan ko na yung tunay na mahalaga. Paano ko natutunan yan? I learned it the hard way. Nung ako po ay nasa ICU. Nakita ko po, alam niyo po, para matutunan mo pala yung mga tunay na mahalaga, kailangan mo munang makaranas ng near-death situation. No, kailangan po lang makaranas nun. Paano natin malaman yan? Ito, tingnan niyo ha. Imaginin mo, 1 buwan ka na lang mabubuhay. 1 buwan na lang. Ano kaya ipaprioritize mo? Mahalaga pa kaya sa iyo yung worship? Papahalagahan mo kaya yung worship? Papahalagahan mo kaya yung prayer? Pagising mo kaya sa umaga, kukunin mo agad cellphone? O sa tingin ko, mag-pray ka? Magpasalamat ko, Lord, thank you, buhay pa ako. May taning na ako, salamat, binuhay niyo pa ako. Tama po ba? Because these are the things na ginawa ko and I realized nung nasa ICU ako that just waking up for every day sa kabila nung mga attacks ko, Lord, is a thing for me to thank the Lord. And that's the time I really take pictures bago ko kumain. Just thanking the Lord, sharing a verse, encouragement. Bakit? Thanking the Lord, binuhay ako ng Diyos. Saan mo kaya i-spend yung time mo kung 1 buwan ka na lang mabubuhay? Still there? Alam niyo po, nung na-face ako, nasa ICU ako, hindi ko na naisip of course, yung cellphone ko mahalaga sa akin nung time na yon, pero hindi ko na tinignan anong model, hindi ko na kailangan ko ng bagong model, hindi na. Just to communicate with my wife. Kasi nandun lang siya sa labas. Alam niyo po, hindi na mahalaga sa akin kung ano yung damit ko noon kasi yung suot ko lang gown, yung hospital gown. Hindi ko na naisip kung ano pa yung mga bagay noon. Actually, hindi ko na inisip yung sarili ko. Bakit? Kasi kailangan akong, mo yun, yung kahihiyan ko, hindi ko na inisip. Bakit? Hindi, wala akong bathroom privileges. Yung mga nurse ang magpapalit sa akin, bawal ako pumunta ng CR kasi baka atakihin ako. Doon lang ako sa kama, papalitan nila ako. Grabe. Alam mo yun? Pero wala nang halaga lahat ng mga bagay na yun. Bakit? Kasi malapit na kung ano man yung situation mo. Hindi mo nabibigyan ng halaga kasi pagka hindi mo ginawa yung mga bagay na yun, maaaring merong mangyari sa'yo. Hindi mo na iniisip, kamusta kaya, ano kaya yung tsura ng bahay. Hindi mo na naisip yon. Ang naisip mo, alam niyo ko anong naisip ko noon? Hindi ko na naisip, may naisip pa ba yung mamamatay na? Yung TV ko, yung mga trophy ko, yung mga titulo ng lupa. May mga ganun ba? Wala na. I remember my mom, ang pinakamahalaga kay mom, late Pastora Josephine, kami ng mga anak niya bibisita sa kanya sa ospital. Yun yung mahalaga sa kanya. At alam niyo kayo, kamusta sila? Kamusta yung gawain? Kamusta yung mga kapatid? Kamusta yung mga leader? Yun ang mahalaga. Alam niyo po, nung ako nasa ICU personal, ang mahalaga sa akin noon, relationship ko sa Diyos. No, yung relationship namin mag-asawa, and I thank the Lord kasi nung time na yun, palaging nandun yung wife ko. Oras ng bisita, nandun yung wife ko. Yung mga anak ko bumisita, I thank the Lord, andun sila. No, Tatay Ding, biyenang ko. Tinatanong ko rin sarili ko, meron bang impact yung buhay ko, Lord? Did I live my purpose? Did I make a difference sa mundo?
At nakita ko na, sabi ko, Lord, I thank the Lord kasi wala ako rito ng Sunday, but someone tumayo dito para mag-preach. At nagtutuloy po yung system natin, nagtutuloy po yung process natin noon. May mga nagtuturo po tayo, mga leaders. Sabi ko, Lord, thank you, Lord. I raised up leaders na. You raised up leaders pala through me. Thank you, Lord. Alam mo yun, napakita ko ba yung pag-ibig ng Diyos sa mga tao? Nasa maayos ba akong kalalagayan? Kamusta yung standing ko before the Lord? Tama, yun yung mga mahalaga talaga. At nakita ko, yung mga pamilya ko ba, nakakilala na ba sa Panginoon? Yun yung mga tanong na tumakbo sa isip ko noon. Actually, nandun ako sa ICU, sa hospital bed, I was crying. Bakit? Kasi Lord, ano ko pa? Lord, nagagawa ko ba talaga yung dapat kong gawin? Kasi baka yung mga tao gusto niyong alagaan ko, baka nasasaktan ko pa. Baka there's something no doon. Pagka ikaw pala nasa ganong kalagayan, masyado kang emotional. And you think pa rin, ang naisip ko hindi sarili ko, yung calling ko pa rin. Yun yung mahalaga. Did I really live my purpose? Alam niyo po, yung mga tunay na, ako po nakita ko, yung mga tunay na mahalaga pala na mga bagay, yung tunay na nagbibigay ng meaning sa buhay, hindi po bagay. Hindi po bagay. Ako po, merong 3 po akong anak. Alam niyo po kung ano naalala ko sa kanila, hindi ko po sila pinalaki sa pera, sa rangya. Yung mga kids ko, bagus ko yung mga kids ko, pag binigyan mong pera, lalo coins. Wow, coins! Grabe, I love coins! Grabe, ganun yun, no? Ganun sila. No, but of course, different dun sa panganay ko kasi panganay ko, nasa college na siya. No, but hindi sila lumaki sa pera. Alam nila yon. Hindi ko sila pinalaki sa pera. Right? At even nga si JM lalapit sa akin, sabi niya, ito yun, ang taas ng grade niya. And I appreciate, senior ko naman sa inyo. Tapos sabihin ko sa kanya, Nak, ang ganda, tataas ng grade mo. Pero meron akong tanong sa kanya after that. Pero after appreciating talaga, sabi ko sa kanya, Nak, grabe, talino mo. Saka ba nagmana talaga? No? Sino bang tatay mo? Ginaganon ko ba siya, no? But after that, sabi ko sa kanya, Nak, ang ganda no, tuwan-tuwa naman ako. Talaga, I really appreciate taas ng grade mo. Pero ang tanong ko, Nak, hanggang saan lang yan? Meron akong tanong afterwards, na kung si Lord kaya gradean ka, ano kaya grade mo? Si Maya, yung tinanong ko siya, kung si Lord kaya gradean ka, ano grade mo? Pastor, baka summa cum laude. Are you still there or even more? Sabi niya, even more, Pastor. Kasi alam niya yung ginagawa niya, alam niya yung standing niya sa Panginoon. Yung mga anak ko, yung tunay na yaman namin, yung memories siya, lumalabas kami, we go out, may mga staycation kami. Para yung maalala nila yung kami magkakasama. Yung mga dad jokes ni Pastor, na minsan makapadugo ng ilong. Alam niyo yun? Ano yung tawag sa maliit na kambing? Alin? Kapirang goat. Ay, yung maliit na aso. Kapiraso. Tapos gagano si Ching Ching. Kasi yung mga dad jokes, no? Ano pa yung Ching? Ano yung tawag sa maraming toge? Together. Those were the things that they remember. Hindi yung pera, hindi yung rangya dito sa buhay, but yung happy times that we're together, sharing yung values, anak, alam nyo, sabi ko sa kanila, unahin natin ng Panginoon, lahat ng to galing sa Lord. Pag hindi nyo to minanage ng tama't di nila kayo nakitang katiwa-tiwala sa maliit. Maliit pa lang to. No, hindi na to lalaki, sabi ko sa kanya. Hindi niya tayo pagtiwalaan ng malaki. Hindi ko sila pinalaki sa mga bahay. Bagkus po to tell you, actually, Toy Kingdom, pag wala kaming budget, lalo mga laruan libo, anak, we don't have budget for that. Pero pili ka, ano gusto mo? Ito ang bibilin para sa'yo, yung need mo talaga, o dito. Kaya sabi nila, alam na nila ngayon pag nagpunta ito, Toy Kingdom. Ano gagawin? Ano ginagawa sa Toy Kingdom? Play lang sila.
Play lang sila. Pwede namang laruan sa Toy Kingdom. Kasi after a week naman, yung 1,000, wala nang halaga, di ba? Andun na lang. Pero after that, lalaroin nila. Then afterwards, uwi na kami. But I'll give them time to play. Still there? But we invest on things that really matter. But yung time na kami lalabas, yeah, we invest on that. Yung time na magkakasama kami, no, we have staycation, we go that. We spend para doon. At of course, yung lalo mga essential na kailangan para sa kanila, like yung kanilang tuition, no, lalo yung college ko ngayon, alam na nila yon. Ano yung tunay na mahalaga? Kaya anong prayer natin? Lord, give me less of what doesn't matter and give me more of what really matters. Alam niyo po, dito natin makita yung tunay na value ng buhay. Hindi po sa mga gamit, but saan? Doon sa mga bagay na tunay na mahalaga. Yan. Better to have one full, libreng kabila, than 2 handfuls with toil. Right? Kaya ano prayer natin? Lord God, give me less of what doesn't matter and more of what does. Kaya ito yung ultimate na truth na sasabihin natin. Ito yung habit na i-cultivate natin dito sa ating topic ngayon, all throughout pag magpe-pray tayo. Ano yon? Yung habit of simplicity. Anong prayer natin? Anong dideclare natin? I have enough. Ano sasabihin natin? Yung iba po hindi masabi. Kasi, pastor, hindi mo lang alam. Hindi ko gusto yung trabaho ko ngayon o kung may trabaho man ako hindi sapat. Ang daming babayarin, merong utang kabi-kabila. Na para bang ito sa atin, parang yung pag sinabing I have enough, para bang may tuldok o hindi pa tapos. Pero kapatid, totoo, ito yung totoong meaning nito. Alam niyo yung tunay na life-changing? Bakit nagiging mas maganda siya? Because I have enough. Why? Because I have Jesus. I have enough. I have enough. No, because we have Jesus. Si Jesus po talaga. Kaya po si Apostle Paul, tingnan niyo po si Apostle Paul, and we're nearly to close. Sabi ng Philippians 4, commonly yung alam natin yung Philippians 4:13, di ba? Di ba? I can do all things through Christ. Pero hindi natin alam ano si Paul bago niya sinabi yon. Ano sabi ni Paul? I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. But in verse 13, I can do all this through Christ who gives me strength. Kapatid, think about that. Busog siya, pero ano sinasabi niya? Busog ako because I have Jesus. Kapos ako, gutom ako, pero I still have Jesus. Tama? No, marami man ako, sagana man ako, dahil kay Jesus yan. At kapos man ako, pero kapos man ako o kulang-kulang man, but still, I have Jesus. Hindi po sinasabi ni Paul dito na parang pag si Jesus nasa iyo, magic na lang. Mawawala na lahat ng problema mo. Hindi po ganon. Mababago na yung sitwasyon mo, hindi. Ano yung sinasabi niya? Nasa lahat ng sitwasyon, good or bad, ang contentment mo ay nakikita mo kay Jesus. Hindi doon sa bagay na meron ka. Hindi doon sa sitwasyon. Meron ka pa ring joy. Bakit? Kasi yung joy mo, galing kanino? Galing kay Jesus. Maring sabihin ng iba, pastor, bakit ganon? Meron na akong Jesus, pero bakit ganito? Parang hindi pa rin ako kontento. I still want more. Alam mo kung ano problema? Maybe Jesus is in the background. Hindi siya yung nasa unahan mo. Maybe you're running your race. Si Jesus, gusto mo sumunod sa plano mo. Hindi si Jesus yung manguna sa'yo. Alam mo, hindi natin kasi mapapansin na kumpleto pala tayo. Kung ang takbo natin si Jesus nasa likod, hindi mo mapapansin yung isang bagay na nilagay mo sa likod. Tama po ba? Pag may challenge tayo, hindi mo mapapansin pag nilagay mo sa likod. Pag meron ka ng problema, pag may mga challenges ka na, pero pag nilagay mo sa unahan,
nakita mo walang imposible sa Kanya at makikita mo kumpleto ka. Kapatid, sabi sa tabi mo, put Jesus first. Lagay mo siya sa unahan. Kapatid, be reminded. Pag sinabi mo kasing si Lord yung nasa unahan, hindi lang siya yung, 2,000 years ago, may namatay para sa akin. Si Jesus para sa iyo, religion lang, is a religious thing, kaya ako attend the church. No. Para sa iyo kasi, si Jesus sa akin, para malaman mo kung siya talaga nasa unahan mo, si Jesus, close friend ko. Siya yung counselor ko. Pag may problema ako, kino-comfort niya ako. Pag hurt ako, andun siya para pagalingin ako. Alam mo, meron nagbabago. Bakit? Siya kasi yung nasa unahan mo. Still there? Kanina nakuusap namin si Maya na comfort talaga siya. Bakit? Oo nga no, beyond ng mga desires ko, nadaya pala ako ng kaway. Di niya nakita, ang ganda na pala ng sitwasyon niya. Ang laki pala ng impact ng buhay niya. Sino rito na-encourage sa testimony niya kanina? Ha? Nung na-encourage, palakpakan natin ang Lord doon. Alam niyo po, pag si Lord nasa unahan mo katulad ni Paul, hindi mo na makikita yung sitwasyon mo. Ang makikita mo na lang si Kristo, na si Kristo lang sapat na. Si Kristo lang sapat na. Alam niyo kapatid, kung anong dinanas po ninyo, dinanas ko rin. Maybe some of us, ako nakaranas, of course, I'm a licensed nurse. I'm dreaming of going abroad, providing well for my family. Ang sabi ko nga noon, Lord, di ako asa sa school, ayoko. Gusto ko, I want na i-bless ko yung mga magulang ko. But God called me, God humbled me down. Hindi ikaw, ako. Hindi ikaw, ako. And that's the time I asked Dad, Lord, Dad, si Lord din tinanong ko rin, pero kinonfirm ko sa Dad ko, Nak, magpastor ka. Knowing na nurse ako. And of course, yung tito ko nga nalungkot, we went to Palawan last week. Sabi nung tito ko, Jay, sayang no? Nurse ka, di ba? Sayang. Nanghinayong yung tito ko, sabi ko, hindi sayang. Why? Kung nag-nurse ako, ang natulungan ko, gumaling lang sila, hanggang saan lang yung buhay nila. Tama? Pero ngayon, yung impact ng life ko, yung taong natulungan ko, hindi lang hanggang lupa. For eternity. Maring tanggapin mo parang, oo nga no, parang kawawa naman ako. Pero alam niyo po, sabi ko, bakit niyo naman nasabi na ganun? Sabi ko, hindi, blessed ako. Yung mga taong natulungan ko ngayon, yung mga buhay na nabago, yung mga mag-asawang naging maayos yung relationship, yung mga batang tingin nila, walang kabuluhan yung buhay nila, ngayon nagtitino. Ngayon nag-aayos, nagiging blessing din sa iba. I am blessed. Amen? Pumupunta po ako ng abroad, hindi po para maging katulong, hindi para magtrabaho. Pumupunta ka ng abroad conference kasi pinadala ako ng Panginoon doon. Nakakapunta ako ng Singapore, ng Thailand, walang pera, pero the Lord provides. Amen? Mabuti yung Panginoon. Amen? So sa katabi mo, magaling si Lord. Siya dapat yung nasa unahan. Amen? At pag si Lord yung nasa unahan, you're more than enough. Kapatid, kung ikay na-aksidente yung sasakyan, alam mo, saglit na lang, hindi mo na maiisip yung pera. Isipin mo na lang, kailangan ko si Jesus. Kung naandun ka na sa bingit ng kamatayan sa ospital, hindi mo na maiisip ang pera, hindi mo na maisip yung lahat ng titulo, maisip mo na lang, kailangan ko si Jesus. Kung yung mga anak mo, ipapadala mo na, palalabasin mo yung mga anak mo, they will go to college, ang isipin mo, hindi mo titignan yung mga sapatos nila, okay ba yung sapatos nila? Titignan mo, kasama ba nila si Jesus? Wala nang halaga yung mga bagay na yon. Kapatid, pag yung oras mo, konti na lang, hindi mo nahanapin yung mga bagay na hindi mahalaga. Isipin mo na lang, yung buhay ko ba, sabihin mo ba, saan kaya ako nakapunta nung mga nakaraan? No, nakapunta ako Boracay, Hindi, isipin mo na saan pupunta yung kaluluwa ko. Yun na yung iisipin natin. Alam niyo po, si Paul, nakuha niya yung sikreto, paano maging kontento. I can do all things. Whether full, whether empty, whether plenty, or in lack. I can do all things because of Christ who gives me strength. Amen?
Because when I know when I am sick, siya yung healer ko. Alam ko, pag ako'y sugatan, may mga sugatan ba dyan? Si Lord ang tagapagpagaling. Siya ang comforter mo. Amen? Pag malungkot ka, siya yung nagbibigay ng kaaliwan at kagalakan sa atin. Amen? Pag tayo ay nasadlak sa kasalanan, siya yung ating tagapagligtas. Amen? Andun ang Panginoon para sa atin. Kapatid, kaya lang, let's cultivate this habit. Lord, without you, I am nothing. Lord, give me less of the things that doesn't matter and more of the things that matter. I have enough because Jesus is in me. Because of Jesus, I have enough. Pwede ko maayahan yung lahat? Let's all be standing. Tayo po'y tumayo sa Panginoon. Kapatid, maybe meron dito, you think less of yourself. Because kino-compare mo yung sarili mo sa iba, tinignan mo yung sitwasyon mo kaysa sa iba, tinignan mo rin yung edad mo, bakit ganito pa ako, yung mga kabatchmate ko, ito na. And you think less of yourself, kasi yun naman yung daya ng kaaway, that as if you need more for you to be better. But ang ganda nung tinalakay natin, less is better. Less is good. Less brings you faster sa plano ng Panginoon. Pwede mo ba nating tungo yung ating ulo, pikit yung ating mata? And let's just be honest before the Lord. Pwede ba nating, kung ikaw yung taong to, I need God right now. If you need God right now, taas mo yung mga kamay mo sa Panginoon. Samahan mo ko ngayon, mag-pray tayo sa Panginoon. Let's pray. Our Heavenly Father, God, we thank you. I thank you, Lord, for your word today. Thank you, Lord, for challenging us, Lord, reminding us where our true treasure lies. Nasaan ba yung tunay na yaman namin? Lord, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po ako. Kung hinabol namin yung more when you have already given us enough through Jesus Christ. Lord, tulungan niyo po kami na ma-identify namin yung mga nagbibigay ng bigat sa amin, na nagpapabagal sa amin. At bigyan niyo po kami ng tapang, Lord, para tanggalin yung mga bagay na ito, to strip them off. At bigyan niyo po kami, Lord, ng wisdom for us to prioritize what truly matters. Yung mga tunay na mahalaga. Lord, yung relationship namin sa inyo, yung relationship namin sa aming pamilya, at yung pag-fulfill namin dun sa purpose namin, na magamit nyo kami, Lord, to make a difference for your kingdom. May Jesus always be dun sa forefront, sa unahan ng buhay po namin. Our ultimate source, our contentment, our strength. Kapatid, kung meron dito ngayon na you haven't accepted Jesus as the King, Lord, and Savior ng buhay mo, maring nandito ngayon, maring you drifted away. Nandoon ka na, tinawag ka ng Lord, alam mo, tinawag ka, pero medyo naligaw ka. Pero ngayon, you want to recommit your life. Kapatid, ito yung moment mo ngayon. This is your moment. Hindi mo kailangang malaman yung mga bagay-bagay pa. Ang kailangan lang maging bukas yung puso mo. Kung ikaw yung tao na to, and if you want to invite Jesus Christ in your life, inaanyayahan kita ngayon na manalangin ka nitong prayer na to, and just pray with me. Ulitin mo yung sasabihin ko, okay lang, tahimik, o gusto mo laksan, okay lang. At lahat tayo mag-pray. Pwede ba yun? Samahan natin yung mga kapatid. Walang isa man magpipray, lahat magpipray. Dear Jesus, I acknowledge that I am a sinner and I need a Savior. I believe you are the Son of God and you died on the cross for my sins, and that you rose again to give me new life. I repent of my sins and I turn from them and I come to you. Pinapahintulutan ko po kayo sa buhay ko na mula po ngayon, kayo na po ang hari, kayo na ang Panginoon, kayo na ang tagapagligtas. Take control of my life. Linisin niyo po ako
baguhin niyo po ako. Fill me with your Holy Spirit. At tulungan niyo po ako na mamuhay para sa inyo. Mula ngayon at habang ako po ay nabubuhay. Salamat po, Panginoon, sa dakila niyong pag-ibig. Salamat sa regalo niyong buhay na walang hanggan. Salamat po. Amen. Ako na lang manalangin, Panginoon, sa lahat ng mga puso na nanalangin itong panalangin ito. Lord, we celebrate today. Thank you, Lord, sa buhay po nila. Salamat, Panginoon. At Lord, thank you dahil you draw them to you, to yourself, Lord. At Lord, I pray is strengthen niyo po yung bawat isa po sa amin. At namamuhay po kami, Lord, ng isang buhay na nagre-reflect ng mga values po ninyo. Where less of what does matter makes room for more of what does. Na yun yung prayer namin, Lord. Less of what doesn't matter and more of what does matter. All because we have you, God. Because we have you, God. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Grazie po, Amen. Palakpakan natin ang Lord.